Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon. So, alas 2 na naman ano. Pero as of this recording maaga pa eh. Pero umuulan sa labas no. Mainit tapos umulan. Okay lang, at least kahit pa paano medyo malamig. Wag lang sana maya-maya kasi pupunta ako opisina mamaya eh. Baka mamaya ah ulanin ako. Anyway, ito, nagva-viral yung video, no? May bata daw dito sabog na sabog sa MJ. 'Di ba? So ito yung video, panoorin nga natin. Ako sayaw niya. Sino kasama niya? Sabay sumunod doon sa may batang isa na pinigit. Ay, hindi niya makakatayo yan. Ay, kaya niya. Ito si Kuya Bugoy. Kilo yan. Ilo yan. Sabog yan. Maano pa, maligang lang pa na tubig para marilang siya. Galing sa school yan? Oo, kakauwi lang galing school yan. Yan, tumira. Tira ng ano? Hindi mo kaya. Hindi mo pa kaya. Hindi ka nakawasan ng kulang mo. Baka kaya ano, bang tinira pa lang kumigil. Ano? Ano mo na pusa? Hindi naman ako kama. Kaya mo, bigi pa siguro pinapakita. Ano pili? Sabog na sabog. Ayan nga, marijuana nga yan ah. Hindi po, daw na kami yun. Ano sakit, tropa? Sabay nga yun. Maligang lang, hindi tayo kulang. Ako sayaw niya. Sino kasama niya? Sabay sumunod. Alam mo, yung 'di ba may debate, no? May debate kung ililegalize yung marijuana o hindi. Ako pabor naman ako doon kasi during nung nag-aaral pa ako kasi medical field ako eh. Proven naman daw talaga yung marijuana na yan na sa mga cancer patients. Proven naman yan. Kaya lang ang problem pag nilegalize kasi yan maaabuso eh. May mga drugs na kasi na binan dito sa atin. Alam niyo yung Cytotec, ginagamit na pang laglag. Pero totoo nung sa pharmacology namin, sabi sa amin ng professor, hindi naman daw talaga nakakalaglag 'yun. Kasi ang ginagawa nung iba sa Cytotec, 'di ba? Dinudurog nila at pinapasok nila sa puwerta nila, hoping na malaglag yung bata. Hindi daw totoo 'yon kasi ang Cytotec kasi pagkakaalam ko gamot sa ulcer 'yun eh. Kaya naman nalalaglag kasi nga pinipuwersa mong ipasok kahit anong foreign object ang sabi nila cortal daw. Ang cortal kasi pwede mag-induce yun ng gastric bleeding. Kasi masyadong acidic yun eh. Yung cortal. Di ba pain reliever yun? Tama ba ako? Pain reliever ba ang cortal? Yan ang mga naalala kong pampalaglag daw eh. Pero hindi naman talaga siya aspirin kasi ang cortal brand ng aspirin. Pero nakakapag-produce ng gastric bleeding. Pero hindi siya nakakapagpalaglag. Ang ginagawa kasi nung iba, dinudurog nila, tapos pinapasok sa puwerta. Malamang malalaglag yun, mai-infect yung mattress mo, or mai-irritate. Ba't tayo napunta sa pampalaglag? Anyway, balik tayo dito sa... Hindi, ibig sabihin, di ba, nililegalize ang marijuana. Sa akin, siguro kung malegalize man ang marijuana, dapat yung mga may access lang ang pwede. Kaya lang halimbawa, pag corrupt kasi ang sistema natin, hindi mo pwedeng sabihin na na kailangan ng may Di ba yung may mga gamot na, katulad ng mga antibiotics, hindi naman dapat binibenta yan ng over-the-counter eh. Yung may mga RX na gamot. Nag-pharmacy po ako, meron po ako may-ari dati ako ng pharmacy. Kaya alam ko yung sistema. Pag may RX kasi yung gamot, kailangan kasi na reseta nun eh. Ang problem kasi, dahil corrupt ang system natin at gusto makabenta ng mga gamot na may reseta. Minsan binibenta nila kahit wala. Siyempre, minsan walang benta. 'Di ba? Pero delikado kasi iyon.
hindi nyo kasi alam pag nag-self-medicate kayo na antibiotics, may immune yung ano nyo, may immune yung katawan nyo doon sa antibiotics. Parang ganito halimbawa, no? Yung kapitbahay nyo, third generation antibiotics ang gamit, Cepaclor. Ikaw kahit kailan hindi ka pa nagkaroon ng hindi ka pa naresetahan ng antibiotics kahit kailan. 'Di ba? Ngayon, nabalitaan mo yung kapitbahay mo may sipon, ay may sipon ka rin. Ang iniinom ng kapitbahay mo, reseta sa kanya, Cepaclor. Mahal yun eh. Yung Cepaclor na dahil narinig mo yung kapitbahay mo na yun ang iniinom niya, pupunta ka ngayon sa butika, no? Bibili ka rin ng Cepaclor. Ngayon, dahil corrupt yung butika, yung pharmacy, bebentahan ka ngayon kahit wala ka reseta. Ikaw, iinom ka, gagaling ka naman. Hindi mo namamalayan, pag nag-third generation kang antibiotics kasi, nandun ka na, hindi ka na pwedeng bumaba sa mas mababang level. Kaya pag nag-antibiotic ka, yung mga maliliit muna, mga mabababa muna, amoxicillin, cefalixin, yung mga penicillin level muna, yung pinakamababang uri ng antibiotic muna. Ngayon, pagka hindi na gumagana sa iyo yon, aakyat ka sa mas mataas. 'Di ba? Andiyan na yung mga cotrimoxazole, mga ganyan. Kapag ka na-immune ka na doon, kasi na-immune kasi ang katawan mo noon eh. Pag antibiotic kasi, pag na-immune ka na noon, hindi natatalab sa iyo yon. Aakyat ka na sa Cepaclor, yung mga 40 pesos isang tabletas. Minsan nga 100 plus pa isang tabletas niyan eh. Pagka nasanay ka na naman doon, aakyat ka na sa mas mataas pang level. Ceftriaxone na, yung mga malulupit na antibiotics na. Pag na-immune ka doon at wala na talagang makuhang antibiotics sa'yo, maghihintay ka na ng bagong maimbentong antibiotics, mas mahal na yun. Libo-libo na yun. Kaya huwag kayo magsa-self-medicate pagdating sa antibiotics. Ang ibig ko sabihin kasi dito, nangyayari kasi yan eh. Kaya kasi nilalaban nila. Hindi ako agree ako na na illegalize ang marijuana. Granting na may magre-regulate. Naku, yung magre-regulate na yan, magiging corrupt din yan, maniwala ka sa akin. Yan ang number one problema ng Pilipinas, corruption. Yung mga kukuha ka nga lang ng driver's license eh. 'Di ba? Hindi nire-regulate ang pagkuha ng driver's license ngayon. Kailangan ka na, driving school ka na bago ka makuha. No! May nakakakuha ngayon. Kapitbahay nga namin, magkaroon ng driver's license, hindi nag-driving school eh. Nagbayad lang siya ng 9,000 eh. Legit yung lisensya niya. Meron siyang LTMS portal. Oo! Di ba? Meron siyang lisensya sa LTMS portal. Legit talaga yung lisensya. Hindi siya nag-driving school. Hindi nga nag-medical eh. Tapos, aasahan nyo pag na-legalize yung marijuana. Kung malaki ang tulong, malaki talaga ang tulong ng marijuana sa medical field, lalo na yung mga may cancer. Unang-una yung pag-alis niya ng pain, mabisa daw yan eh. Hindi pa ako nakatry niya na. Never ako nag-try ng drugs talaga. Kasi during nag-aaral kami, may professor kami na advocate talaga niyan. Ang professor namin kasi doktor eh. 'Di ba? Tapos sinasabi nung professor, hindi naman yung parang available daw sa market. Hindi naman ganoon. Kailangan talagang authorized lang daw ang Naku, isip-isip ko lang sa estado ng Pilipinas na corrupt. Pag may pera ka, makukuha mo yan. May pa-authorize pa. Di ba? Sa dinami-dami ng pwede mong i-corrupt dito. Yun ngang tax na babayaran mo dito. Pwede mong bayaran ng accountant mo na magikin para lumiit ang babayaran eh. Kahit mismo taga-BIR, pwede mo suhulan na mas maliit lang ang bayaran. Hindi. Yung mga ganyan pa. Anyway, punta tayo dito ulit, no? Dito sa video na to, may isang nabahala ako dito eh.
O, doon sa may batang isa na lang pinigit. Hindi niya makakatayo yan. Ay, kaya niya. Ito si Kuya Bugoy. Kilo yan. Ilo yan. Sabog yan. Maano pa, maligang lang pala tubig para ma-relax siya. Galing sa school yan? Oo, kakauwi lang galing school yan. Yan, tumira. Tira ng ano. Hindi mo pa kaya. Nakakabahala yung sinabi niyang word na hindi mo pa kaya, ano? Parang alak lang yung ininom nung bata eh. Drugs yan, tanga. Dapat sinabi mo, ba't ka tumira? Wag na wag kang titira kahit kailan. Anong hindi mo pa kaya? So pag kaya na, pwede? Nakakabahala din yung ano yung mindset nung matanda, ano. Ewan ko kung nanay niya ba ito or kamag-anak niya. Sabi, ba't ka tumira? Hindi mo pa kaya. Instead na sasabihin na ano, ba't ka tumira? Eh, bawal yan ah. Hindi mo pa kaya. Pag kaya niya na, pwede na. Ano pa naman yan? Ay, naku. Anyway, next video tayo. Ito, marami din nagpasa sa akin ito eh. Ano bang nangyari dito? Kung hindi ka kikinig, May ano ba dito? Baka may copyright. Gatas? Gatas ba yung tinira nila? Oo, gatas, infant milk. Alam mo, magbabayad dyan. Tingnan natin, baka may utak teleserye na naman dito. Alam mo, magbabayad dyan yung dicer. Di ba? Tapos sabi dito, kampante daw yung magnanakaw, 'di ba? Alam na ganyang department puro. Pero hindi mo pwede hulihin yan eh kahit nakuha mo na sa CCTV. Pero bawal ito, yung maglabas ng CCTV niyan. Pwede sila ibaliktad nito. Kung sino man na naglabas ng CCTV na to, bawal to. Bawal na bawal yan, men. Kasi may karapatan din ito eh. Itong snatcher eh. Ang mahal niyan yung insure eh. Yung insure. Hindi pero malay natin, minsan, pwede mo ma-misunderstood yan eh. Anyway, hindi pa sila nakakalabas ng store, hindi pa considered na pagnanakaw ito eh. Iba kasi ang design, di ba meron tayong na-discuss dati na shoplifter, na hindi pa siya nakakalabas ng store, hinuli siya. Kaya siya hinuli kasi, tapos na kasi yung transaction. Ito kasi, hindi pa tapos ang transaction, hindi pa siya pwede hulihin yan. Mayayari kayo, tapos ito, nilabas niyo pa yung video. Kasi, pwedeng ipalusot ni customer na nilagay lang namin sa Oo, lulusot yan. Tapos yung bandang huli, babayaran niya, yari kayo. Actually, meron ngang dyan may budget yung mga yan eh. Pag nahuli sila, halimbawa, nahuli mo sila sa loob, babayaran nila. Yari ka. Pwede pa yan, pag lumabas yan ng store, saka sila huhulihin. Pero pag ganyan lang, hindi mo pwedeng sabing nagnanakaw itong mga to ayon sa batas eh. Maraming nangyari dyan sa ganyan. Ang nagmulta pa yung supermarket pa. Kasi masyado silang atat manghuli ng shoplifter. Kaya nagkaroon ng standard yan eh. Napagkasunduan na hindi pwedeng hulihin ng shoplifter bago lumabas ng store premises. Pero alam nyo, pag nahuli yan, di magpapaawa yan, maraming netizen ang kakampi dito. Kasi ang ninakaw niya lang naman, gatas eh. Para sa apo niya, di ba? Yan ang katwiran eh. Samantalang yung billion ang ninakaw. Hindi nyo hulihin yan. Pero isipin nyo sana, magkano ang SRP na, mukhang, ba yung ninakaw niyang gatas? Mukhang Enfa Pro pa eh. Magkano bang isang ng Enfa Pro?
Kasi may parang kulay gold yung lata eh. Blue na may kulay gold eh. Enfagrow, Enfapro. Tingnan natin kung magkano ha. Eh, ilang lata yung inano niya doon, men? Oh, 3,100. Ano pa yun, ha? 2.4 kilogram pa lang yun. Yung pinakamalaki niyan, 3.6, 4,259.87. Just imagine ilang lata yung ninenok nila. Yun na yung pinakamura ha, yung 3,100. Diba? Enfagrow pala yun. Cheapest Enfagrow. Kapag binenta nila sa labas ng 2.5 yan, ano pa sila? Tubo pa sila. Ano ba yung brand? Enfagrow ba? O yun o, Enfagrow nga. Ilang lata yung inano niya? Kung 3 lata yun, 9,000 na agad yun. Ang sasalo niyan, yung ano, yung dicer. Ngayon, dahil kami ay camaraderie kami, sometimes ano, pag umiiyak na yung dicer, ilan kami sa store, let's say, nasa 30 kami sa store, pati yung mga ibang mga abot siguro kami ng 50 sa store, i-divide na lang namin para tulong-tulong kami. Para hindi naman umiyak yung ano. Pero kahit na, di ba, maglalabas kami ng pera para dito sa mga walang hiyang to. Ayan o. Enfagrow yung dinali. May label pa sa... Tingnan natin yung lata. At malaki pa yata yung... Inano. Oh, ganyan nga. You know, blue yung ano tapos... Ay, nako, Diyos ko. Tapos, maaawa kayo dyan. Yung ano, ang isa ring isinashoplift yung Glucerna eh, yung pang diabetic eh. 3,000 din yata yun, mahal yun eh. Eh, wala eh. Iyakan lang naman ng mga yon sa TV, maaawa na yung mga tao dyan eh. Biglang babanat agad na yung bilyon-bilyon ang ninakaw. Hindi nyo huliin samantalang niya. Tanga! Kainis! Next! Next video. Tandaan nyo yun ha. Kahit kailan hindi nakakaawa ang magnanakaw, wag na kayo magturo ng iba na bilyon-bilyon ang ninakaw, hindi nuhuli. Magsimula tayo sa ganyan. Wag nyo simpatyahan. Kahit kailan, wag nyo simpatyahan ang magnanakaw. Dahil kadayaan yung ginagawa nila. Kaya yung sinasabing irespeto, yung mga manloloko at magnanakaw, wag. Kasi pag hindi pagrespeto ang gagawin nyo dyan, pangungunsinte ang ginagawa nyo dyan. Anyway, next ano. Ito nag-viral to, maraming basher ito. Binasa ko kasi yung comments nito nung pinasa sa akin to. Pinanood ko na rin. Kasi ito, kung mapapanood nyo, Ganito na pala kadami ang naipon kong barya sa motor. Hindi ako makapaniwala na umabot na sa punto na nabibigatan na ang motor ko. Kaya ngayon, ilalabas ko na ito. Ginawa ko munang alkansya ang motor at ngayon napansin ko mabigat na ang takbo niya dahil pala ito sa barya. Puno ng barya ang napansin niya daw, parang hindi niya nakikita yung barya, ano, na parang bumibigat na. I don't know kung maniniwala kayo dito kasi sa comment section, daming hindi naniniwala eh. Di ba? Sabi nito, sinungaling ang puta yabang. Pang parami ng views, naglagay ng barya motor, kunyari doon nag-ipon. Boss, hindi naman tayo perfecto. Hindi naman sa perfecto tayo, pero ano sabi mo, hindi mo akalain ganyan na naipon mo. Bakit boss, hindi mo ba binubuksan compartment ng motor mo para mabigla ka na ganyan na karami ang barya? O nga naman ano, paano niya, kung hindi niya binubuksan yung compartment ng motor niya, paano niya sinusuksok yung barya doon? Tsaka perfect na puro 20 ang nilalagay mo doon. Hindi kayo naniniwala kayo dito?
Kapag meron akong 20 barya ay nilalagay ko na kaagad sa motor. Ganito na pala kadami ang naipon kong barya sa motor. Hindi ako makapaniwala na umabot na sa punto na nabibigatan na ang motor ko. Kaya ngayon, ilalabas ko na ito. Ginawa ko munang alkansya ang motor at ngayon napansin ko mabigat na ang takbo niya dahil pala ito sa barya. Puno ng barya ang motor. Kapag meron akong 20 barya ay nilalagay ko na kaagad sa Hindi naman kasi kapani-paniwala, sir, na hindi mo na malayan na ano. Hindi, malay mo rin naman, ano? Malay mo, lagay lang siya ng lagay, hindi niya pinapansin. Next video. Ano to? Sa Cavite, Imos. Ah, ito! Yung nasa taas. Ay, gago, tatalon ba to? Huwag nga kayo magpapasa sa akin ng ano. Ipopost ko pag tumalon, ha. Dapat may mag-abang na dito sa ano no, sa ilalim. Tsaka dapat na magsasalita diyan professional eh. Hindi yung kung sino-sino lang na ano. Yan ang mahirap eh no. Yun. Buti na lang. Ano yan? Bata ba yan? Kabataan ba yan? Pansin nyo, parang weak ang mga kabataan ngayon, no? Yung halimbawa, mababa lang ang grade. Di ba? Or napagalitan ng magulang. Malayong malayo sa mga bata noon dati. Yung mga kapanahunan nyo. Kasi kami ngayon mga kabataan, mga weak kami eh. Yung mga tito-tita dyan, di ba? Hello, mga tito-tita. Ito. Ano ba to? Grabe tong kapitbahay ko. Hindi makapagtrabaho sa bahay. Ay, ito, yung aso. Oh. Ate, yung aso mong ingay. Ha? Hindi makapag ano yung anak ko. Ha? Hindi makapag-aral. Ang iingay ng mga tao, nakaka-istorbo kayo eh. Kahit ba araw eh, nag-aaral yung mga bata eh, tsaka yung misis ko eh, merong work from home eh. Oh. Bakit nilinis ko lang naman sa patahimik ko naman mamaya mga yan? Kahit na, mag-aalaga kayo ng aso, di nyo kayong patahimikin. Ayan o, yung aso lang iingay. Hindi nyo kayang patahimikin. Ganyan o yan dito tuwing umaga hanggang hapon ang iingay ng mga alaga niya. Hindi lubong araw nagtataka ulan yung mga aso namin. Sobra ka naman ate. Hindi nga makapagtrabaho ang asawa ko eh. Pati yung mga anak ko nag-aaral eh. Oh. Mag-aalaga kayo ng aso, di nyo kayang aligaan. Nasa eskwelahan yung mga anak ko, nag-aaral, bakit sa bahay? Sa bahay yung sila nag-aaral ngayon, naggumagawa ng assignment. Yan, nililinis ko yan. Kaya sila nag-iingay. Hindi ho, Iwasan ko yan talagang makahuli mga aso. tuwing umaga, ganyan ho kayo eh. Eh, ang misis ko nag-work from home eh. Lalagyan ko ng mga busal mga yan. Eh, tapos ako, nagtatrabaho ko sa call center, panggabi ako. O anong pakialam namin kung nagtatrabaho Ay, ka sa panggabi? anong klaseng kapitbahay kayo kung ganyan kayo umasta? Ay, hindi mo maintindihan. Aso yan, kuya. Anong gagawin ko? Lalagyan ko ng busal. Normal yan na kumakahol. Mahiyan naman kayo sa amin. Araw-araw, ganyan kayo eh. Ayun oh. Ay, mga aso nyo, walang tigil oh. Wala pa kayo dito. Nandito na kami nakakaya. Eh ngayon nga, may kapitbahay na kayo, baguhin nyo yung sistema nyo. Ano ko bago? Aso nga. Ibenta nyo yung aso yun, nakakistorbo nga kayo ng kapitbahay eh. Kasi aso kaya hindi mo naintindihan sinasabi ko. Kaya nga kami di nag-aalaga ng aso. Oo. Kaya nga kami di nag-aalaga ng aso eh. Eh, di lumayo kayo doon sa ibang bahay na walang aso. Grabe. Kapit bahay na maingay. Ibenta nyo na lang yun, nakakistorbo kayo eh. Ibenta
Ha? Bibilin mo. Bibilin mo. Hindi ako makaano kasi animal lover din ako eh. Pero hati ang opinion ko dito eh. I don't know kung scripted man to o hindi, ano. Minsan kasi sa social media, hindi mo na alam kung ano yung totoo sa scripted eh. Pero, pag-usapan natin yung issue. Sobra, oh. Oh. Oy, tatahimikan kuya kung tatahimik ka din dyan. Hindi nga ho, wala Umalis ka nga na kayo kasi. sa ayos eh. Tatahimik na mga yan. Tingnan mo, oh, hindi na masyadong nag-iingay. Umalis May ka na. kapitbahay na ho kayo ngayon. Baguhin nyo na yung sistema. Ay, matagal na kami Dati wala kayong ikaw kapitbahay. yung reklamo dito. Oh. Dati wala kayong Ikaw pa lang. Marami na Ikaw ho. lang yung walang aso. Marami nang reklamo, hindi lang ho sa inyo makaano. Ano? Hindi. Saan doon yung marami? Ikaw lang kuya ang nagpunta dito. Hindi, papatawag kayo sa barangay tayo magkita. Ay, bahala ka po. Patawag ka. Talaga, sa barangay tayo magkita. Antayin ko po. Ito, no, ang opinion ko kasi dito, ako animal lover din ako. Meron akong 30 na pusa. Sabagay, pusa yun sa akin, meow lang naman yun eh. Kung maingay ang pusa ako lang makakarinig nun dahil mababa naman ng tinig ng. May mga kapitbayang may aso din. Alam mo, minsan annoying talaga. Halimbawa, pagka gusto ko ng peace of mind, may ginagawa akong trabaho dito sa computer. Siguro mga gabi, no? Mga alas 10. Kasi dalawa yung monitor ko ng computer eh. Isa dito. Habang nanonood ako ng premiere ko, nagtatrabaho ako dito sa kabilang monitor. Tapos, pagka halimbawa tuloy ako magtrabaho, naririnig ko yung ano ng kapitbahay. Parang nakakaanoy talaga. Hindi naman sa sa bagay, tama naman din yung sinabi ni ate na hindi mo naman talaga makokontrol yung bibig. Kaya lang, may karapatan yung kapitbahay mo magreklamo eh. Kasi parang, yung noise kasi, minsan nga nagbibidyoke na babarangay, di ba? Alam niyo sa Rafi Tulfo, yung maingay na nagla-live selling. Kasi once na naapektuhan na yung kapitbahay mo, may right na siya na na magreklamo kapag hindi niya nagugustuhan yung pangyayari. Alam ko may batas dyan yung regarding dyan sa noise. Tinatamad lang akong wait lang tingnan natin. Search nga natin. Pwede ka pwede ka mag-file ng complaint daw pag ganyan. Sa PNP nga nakalagay dito eh, pero mas maganda sa barangay muna pag-usapan nyo muna, attempting polite dialogue. Kasi pag nakaka-apekto ng ganyan, intindihin mo din yung kapitbahay mo kasi may sarili mo. Kumbaga, naapektuhan mo na siya eh. Now, yung mga katwiran mo na, anong gawin ko? Busalan ko. Ewan ko sa'yo, problema mo yan eh. Ang problem namin, naririnig namin yung ingay. 'Di ba? Unang-una, hindi naman kinukontra na magkaroon ka ng aso. Ang problema yung ingay. Ngayon, kung paano, tapos tatanungin mo sa akin, paano gagawin ko? Bubusalan. Hindi ko alam. Basta gawan mo ng solusyon yung ingay mo. Ikaw na ang bahala doon kasi ang problema lang naman namin yung ingay eh. Yung ingay ang nakakarating sa amin, hindi yung aso mo. 'Di ba? Basta gawan mo ng paraan 'yan. Hindi namin sinabi na wag ka mag-alaga, 'di ba? Ngayon, kung anong fix ang gagawin niyan, hindi namin alam basta ayaw namin makakarinig ng ingay. Yun dapat. Maaring ang gawin mo, yung mga aso mo, ipasok mo doon sa loob ng bahay nyo para hindi naririnig sa labas. Kasi talaga, minsan, lalo na yung sa harap namin, ko naman si nanay, kabibes ko naman si nanay. Siyempre, dahil matanda, hindi ko na kasi nung namatay kasi yung anak niya dyan, yung maraming, pet lover kasi sila eh.
Marami silang aso. Mga 5 yata. Malapit lang yung gate. Hindi naman lagi, katulad yan, tahimik naman, tulog siguro yung mga aso. Pero pag talaga nag-ingay yan, lalo na pagka gusto kong magpahinga, halimbawa galing ako sa labas, or galing ako sa exploration, yung hihiga na lang ako, tapos, au! Au, 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 au! Nakabwisit. Diba? Kaya naiintindihan ko yung nagrereklamo. Hindi, naiintindihan ko yung nagrereklamo. Ngayon, kung paano i-fix ni ate yan, hindi ko alam. Basta, may nagreklamo gawan mo ng paraan. 'Di ba? Kasi may karapatan din. Hindi rin kasi valid yung ganito Matagal na kaming nandito. Maingay na yung mga aso ko noon pa. Tapos may nagreklamo na 'Di ba? Hindi naman, wala naman yung sa tagal o sa bago. Ibig sabihin, may naapektuhan na. Bahala kayo dyan. Pero ako, nandun ako dun sa, bagamat pet lover ako, kampi ako dun sa kapitbahay kung naapektuhan man sila o hindi. Next, ano to? Diwata na naman. Anong ginawa mo, Madam Aura? Mga basher, tigil. Ito, hindi, wala akong kinalaman doon sa video, Wala akong comment. Parang napanood ko na ito dati. Nareakan ko na nga yata ito dati dito Meron ako nababasa kasi nadadaanan kong post ni Diwata. Palagi niyang inaaway yung mga basher. Yung, basher, nainggit na naman kayo. Gumaganon siya lagi. Hindi niya namamalayan, nangangampanya siya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kasi yung mga basher na sinasabi mo na yan, ay mga butante din yan. Napakabobong politiko ni Diwata. 'Di ba? Kailangan mo kasing ligawan din niya, boto din kasi yan Kasi kung lagi ka magpaparinig sa basher, lalo kang aawayan ng mga tao. 'Di ba? Ilan na lang ba nagmamahal sa iyo? 'Di ba? Parang ganyan 'yung nangyari sa ganyan 'yung nangyari sa mga pinklawan dati, 'di ba? Wala naman akong question sa qualifications ni Leni Robredo noon. Kaya lang the way silang mangampanya kasi dati, inaaway nila yung mga supporters ni BBM noon. Na parang ang bobobo nyo, sumusuporta kayo sa magnanakaw. Napakatanga nyo talaga. Hindi nila nare-realize, maraming supporter yung kaaway niya Di lalong aayawan sila. 'Di ba? Kasi kailangan din naman nila ng boto ng taong yun Yung sinasabihan nilang bobo. Hindi wise na insultuhin mo yung supporter ng kalaban mo pagdating sa politika. Kasi yun ang kailangan mo makuha Ba't mo aawayin yun, di ba? Ang awayin mo lang yung mismong kalaban mo lang sa eleksyon. Huwag mo dapat papansinin yung mga supporter dahil yun ang goal mong makuha. Di ba? Next, ano to? Uy! Nasaan ni? Ano so? Pelikula. Buhi na lang. Ay! Nagulungan siya, no? Pero nakapaglakad pa siya. Ala, kuya! Asa to sa kinansama pa si daw? Hala ka to... Ay, asa... Pa-check up siya. Nagulungan siya Asa sa kinan? Hala ka dagan pa? Saan na napunta yun? Dili sa night. Ano sa mga tabangan? Pagliko, dari Nagliko? Sige pa nga. Hindi naman ako ma-YouTube nun, di ba? Uy! So, nakasabit siya dito. Nalang kukul. Ayan na ano siya. Tapos, nagulungan ang puta. Buti hindi truck yung ginano niya, no?
Buti hindi na siya na hindi siya napilayan o naputol yung paa niya. Ayos pa yung lakad ni kuya eh. Pero mararamdaman niya yan. Kinansama kasi daw. After ng pangyayari, siguro mga 30 minutes, pagka nakapahinga na siya, mararamdaman niya yan. Ngayon, medyo okay pa eh. Dapat hindi niya nilakad eh. Sa bagay, alam nga namang humiga lang siya doon, ano? Kaya wag ipairal yung init talaga ng ulo eh. Di ba? Pagka init ng ulo yung inatupag natin, ano talaga eh. Tapos dito, no, last two videos. Ito naman sa si Mayuri Kurotsuchi. Ito yung inano sa aking videos. Di ba? Ito yung una. What the fuck is this shit, bro? What the fuck is this shit? Why are they over a cemetery? Hey, y'all better get right with God, man. Y'all get right with God, bro. So sa Austin, Texas daw to. Oh my God, the cops are down there saying go back to your house, bro. Yes, come here. Look at this shit. The cops are down here saying we have to go back to our houses because they don't want us to film it. Yo, something big is finna fucking happen, bro. So ito, nag-research ako dito. Ito yung nakita ko. Ito nakita ko. Ang sabi dito, hindi naman sure Ito yan, di ba? Texas viral UFO explosion clip has been internet wondering what happened. Pero ayon dito sa article na to, hindi daw ito tunay. By all accounts, the viral videos all appear to be fake and were presumably generated with AI or VFX. There have been no reports from credible news outlets of such sightings or any major disasters that could possibly resemble a UFO. Wala daw na balita na ganito. So ang speculation lang naman eh. 'Di ba? Presumably kasi nakalagay dito eh. AI generated daw to or VFX video effect. Pero ang compelling ng kuha minsan kasi yung video hindi mo na hindi mo na maintindihan ngayon kung fake or Meron nga ako nakita sa Facebook, nagsasalitang babae siya na kung titingnan mo, para talaga siyang nagsasalita pero AI lang pala 'yon. Yung asin katulad ko nagsasalita ako dito pero hindi ako totoo, AI pala yung sinasabi ko. Pinoprogram na sabihin ko. Nakakatakot yung ganon. Pwedeng gamitin sa yun eh. Sa smear campaign yun eh. 'Di ba? Nasa early stages pa lang ang AI ngayon pero nakakagawa na ng ganyan. Kaya minsan yung evidence na video, minsan doubtful ka na, hindi rin maganda yung ginagawa ng AI na yan eh. Hindi na natin alam kung ano yung totoo sa hindi. 'Di ba? Katulad nito. Kasi wala naman, pwede kasing ang sabihin, ayaw daw pa-videohan ng mga pulis baka kinover up to. Pero hindi mo mako-cover up yan eh. Lalo na pag maraming naka-video. Bakit ito lang yung nag-i-exist na video? Wala na bang ibang kapitbahay siya nakapag-video? I'm so sure may ibang tao pa dapat makaka-video niyan. Bakit siya lang may video ganyan, di ba? Sa ibang anggulo, walang makitang, laki-laki niya, no? Kahit man lang news outlet, mabibidyohan yan eh, pero wala eh. So, ang conclusion ko rin,
fake ito. Or baka mamaya, part yan ng isang movie na naman. Katulad nung walang ulo, di ba? Next video. Ano itong video na to? Feeling ko hindi siya nakagat dito. Ang kinagat lang dito yung pantalon lang. Feeling ko lang. Panas oh, meta oh. Maliban na lang kung yung etits niya nakaganon. Tapos yun ang kinagat. Feeling ko ano to pantalon lang to na nagdrama lang sila eh. Lalasom. Ay hindi, dapat kasi may dugo eh. Pero ano sa tingin nyo? Totoo ba yan? Kung may dugo yan, talagang kinagat siya niyan. Pero mukhang pantalon lang eh. Karong na Ay hindi, may laman. May laman yung kinagat niya. Baka yung... Di mo bunang siya, hindi ka na iyan na. Ay hindi, walang laman men. Pantalon lang yan. Malay mo, for the content. Kaya alam nyo, minsan advocate ako ng ng gawing totoo talaga yung mga content eh. Hindi yung, wag tayo kasing masanay na hindi trabaho nila yan for the content lang naman yan. Sino sa inyo ang makakaalam na ang isang content ay para sa content lamang? At kung ano yung totoo? Nalalaman nyo ba? Kasi dapat ang pagiging content creator kasi may responsibility din talaga eh. Kasi pwede kang mag-spread ng misinformation tapos pag na-booking kang peke, sasabihin mo, trabaho lang nila yung kaya nga content, di ba? Kaya nga content. Hindi nila naiintindihan yung yung implikasyon ng ginagawa. Basta yun ay content lang eh. Lalo yung mga supporters ng mga ghost hunter na peke. Diyos ko, content lang yan. Tanga! Tangina mo. Napaka-bobo mo. Nagkakalat ng kasinungalingan eh. Anyway, yan lang po muna ang mapapag-usapan natin ngayong araw. Magandang hapon po. Bye.